May nagtanong sa akin, "Good day po, may I ask, paano po kung nagbago ang updated address? Like nagbago ng tirahan, ibang city, gano'n. Pero nagme-message pag sinasabihan ako na mag-home visit or what. Di ko na kasi alam. Wala po kasing change address sa kanilang app. Sa takot ko po kasing makasuhan ng estafa ay inaware ko sila sa updated address ko. Magiging estafa pa din po ba pag ganun ang case? Hopefully masagot." Okay, napakaganda pong katanungan nito, no? Actually po, yung inyong ginawa, tama po, no? Pero mas mainam po kung ito ay documented. O, ibig sabihin po, dokumentado. So, pinakamaganda po ninyong gawin is i-email nyo po sila dun sa inyong current address. Ano po? Kasi hindi naman po talaga may iwasan, no? Sa buhay natin na lumipat tayo ng bahay. Kaya lang po, kailangan po i-inform natin yung ating mga nahiraman ng pera kung ano po yung ating current address. Kasi po, mahirap po pagka ito po ang naging dahilan, no? Baka kayo ay makasuhan pa ng estafa. Kasi po, according nga po sa estafa, no, may halo pong panluloko at panlilinlang. Kasi po pwede ho nilang sabihin sa korte na hindi mo kami in-inform sa iyong address, no? Alam mo lumipat ka. Bakit hindi mo ipinagbigay alam sa aming tanggapan, no? So para maiwasan po natin ito, no, at hindi ho tayo makasuhan ng estafa, well, i-inform po natin sila, no? Sa pamamagitan ng pag-i-email po sa kanila, no? Kung yan po ay through online, i-email nyo po sila. Ano po? Pero kung yan naman po traditional lending, financing at bangko, no po, pwede nyo rin naman po silang email, pero mas mainam po kung pupuntahan nyo po sila dun sa kanilang tanggapan at i-update nyo po yung inyong information. Ano po? Kasi ang alam ko po sa mga credit card especially, no, kailangan po ina-update nyo po ang inyong address or any vital information na nagbago po sa inyo. No, kasi po ang credit card po kasi is hindi siya yung for example, hiniram mo ngayon, babayaran mo siya ng 5 years. Hindi po kasi nagbabago yan. Kasi kuwari, nag-swipe po kayo ngayon, babayaran nyo yan doon sa due date po ninyo. Tama po. So, pagka lumagpas, pagka nabayaran siya, iba na naman. So, kumbaga ho, may cycle siya, no, pabago-bago ho. Kaya ho kailangan ini-inform nyo sila kung may changes po sa mga vital information ninyo, kagaya po ng address, no. Tapos doon naman po sa mga sa mga nakahiram, sa mga OLA, no, importante po 'yan, no, na baguhin ninyo, no, para po hindi kayo mabutasan or hindi na sila magkaroon ng dahilan na sampahan kayo ng estafa. Pero I doubt po, no, na masasampahan kayo ng estafa kung sila po ay nangharas. Kasi alam naman po natin ang kanilang kalakaran. Pagka kayo ay lumagpas sa inyong due date, nanghaharas sila. So, sa akin pong pananaw, hindi ho sila magsasampa ng kaso. Pero para makaiwas na rin tayo, no, sa aberya o anumang asunto, mainam po, na-inform na rin po natin sila. So, tama po yung inyong ginawa. No? Wag na ho natin silang bigyan ng dahilan, no, para maasunto pa nila kayo. Kasi, biruin nyo, yung bigat ho na ginagawa nilang panghaharas, ibang klase na, no? Ibang level na ho. Tapos, sasamahan pa ng ganyan. No? So, any vital information po na mabago, no, kagaya po ng address, cellphone number, email address, tapos kung sa mga babae naman po, no, kung ikinasal, so nagpalit po ng apelido, kailangan pong i-inform po natin, no, yung ating mga nahiraman, no, na nagbago tayo ng mga vital information. Ano po? Para maiwasan ho natin yung aberya. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suporta ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.